Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pause muna tayo sa mga request videos ngayong month kasi mag-uumpisa na tayo sa first round ng Isa Buhay. Pero hindi pa naman lahat to. Siguro mahati to ngayong 4th week, 3rd and 4th week ng May kasi meron pang meron pang ilang days bago matapos tong May. At so far, as of tonight, merong 3 battles pa lang ng first round ng Isa Buhay sa channel ng FT. Diba? Poison 13 vs Sensei, Shea Bagsik, tsaka Sak Maestro Shaboy. So, yun yung mga battles na re-reviewin natin 3 nights from now. Diba? So, unahin na natin to. Poison 13 vs Sensei. Guys, nagbigay na ako ng prediction sa battle na to sa FB page ko na Judge Ginan. Guys, supportahan nyo rin ako dyan sa Judge Ginan na page ko. Hindi lang battle raps yung nakapaloob dyan sa page na yan, kundi kahit ano. So, mga kalokohan namin, basta lahat. So, in general na yan. Kaya, pero nagbibigay pa rin naman ako ng mga ng mga vids. Naglalagay ako ng mga vids. Actually, yung right of way, nagbigay na ako ng prediction sa Jabo over Sisik. Siguro bukas or mamaya, I don't know kung kailan ko ma-upload yung iba. Pero nasabi ko na rin na hindi ko lahat or di ko lalahatin yung pagbibigay ng predictions dun sa right of way kasi most of them hindi ko pa masyadong napapanood. 'Di ba? Ayoko magbigay ng prediction kapag once, twice, thrice ko pa lang napapanood yung battle MC na yun kasi baka, 'di ba? Hindi pa ganoon ka buo yung yung sulat, yung estilo, kaya ayoko muna magbigay. Kaya pili lang yung mabibigyan ko ng predictions dun sa right of way. Actually, hahabulin ko na lang yun kasi this coming Saturday na yung event, 'di ba? Tsaka Sunday, hahabulin ko na lang. Medyo na busy lang talaga, pero unahin ko yung Langit Lupa, 'di ba? So, yun, going back, nakagbigay na ako ng prediction dito sa Poison 13 vs Sensei. Kung may time kayo, panoorin na lang sa page ko. Yun nga, Judge Gina na page. In-explain ko naman tong battle na to. Sana puntahan nyo, sana pakinggan nyo, sana magkaroon kayo ng time para bisitahin yun. So yun, hindi na ako magbibigay ng insight sa battle na to. So yun, Poison 13 vs Sensei. Umpisa na natin to. Anong klaseng battle kaya yung pinakita ni Poison dito? Anong klaseng sulat naman yung pinakita or ipapakita ni Sensei? So yun yung mga questions natin dito. So, game. Game. Yeah. Game. Poison 13 versus upgraded na Kahir. Yung may resibo gusto ko, yung binigay mo kang cashier. Poison 13 ka agad na pwedeng MC of the year. Ibang klase din yung break mo, pampatigil ng karir. Huling kalaban ko durog at nagawang sadistahin. Kinutsaran at lahat putang ina panis pa rin. Ngunit maraming nagsasabing sablay banat ni Gregor. Kasi pag kutsara daw babae, pag lalaki tinidor. Puta, mali pala aking kasabihang nakagisnan. Pues palitan natin yung tema na medyo kawangis niyan.
O ayan, tinidor na yung nahulog. Reklamo nyo'y napakinggan. Eh ba't wala pa rin dating yung hayop na lalaking yan? Yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong Yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong greater than. Pagkamatay mo ng Abril, gunita. Uy, yung victory tagilid. Marami nang ganun gumamit ah. Di ba? Marami nang ganun gumamit. Yung victory tagilid, less than or greater than pa nga yung ano doon. Kaka-review lang natin ng Cripply Topper, Sherman Husky. May ganung linya sila. Yung less than, diba, something ganyan. Diba, yung tagilid less than. Sa pagkakalam ko, ang unang gumamit nun, I think sa Emzite. Hindi ko matandaan eh. Sa Emzite ata. Correct nyo na lang ako kung mali ako, pero I think that's Emzite. Tapos nung naalala ko kasi nung bumatel sa Emzite after nun, ginawang linya kasi sa kanya yun eh, na tagilid, greater than, less than yun, something. Basta may ganung angulo sa kanya. So I think si Emzite yung unang gumamit nun, tapos kaka-review lang natin nung Sherman Husky, Cripply Topper, may ganun ding linya. Tapos ngayon si Poison naman meron. Ing November, mo'y tagilid nung tinapat tong greater than. Pagkamatay mo ng Abril, gunita ing November 1. Pagtapos ko kay GL Boss, anong klaseng contender yan? Yung panay call out nga, Durog, ikaw ba kayang call center lang? Yung panay call out nga, Durog, ikaw ba kayang call center lang? Sino ka, tang ina mo? Ikaw si... basta mukha kang gay. Kaya ang payo ko kay... Simulan mo nang mag-pray dahil anong palag ni... na-gets nyo ba yung play? Silent yung pangalan niyang wala nang sense, wala pang say. Okay. Papatayin ko tong sensei. Sa anime natin igaya. Pampaganda daw ng kwento ang pagputol ng ligaya. Meruem kay Netero. Siyempre si Pain ang kay Jiraya. Nagisa kay Koro Sensei. Taguro kay Jeremiah. Ano kung di nyo gets? Pinabubuod ko ba? Kung di nyo nasubaybayan, mas kinalulugod ko pa. Hindi naman problema yun. Ang pinakukutob ko siya. Kung paano pinatay yung sensei, pinanunood nyo na! Okay, gets. Maaari ba akong makiusap? Gets kasi yung ibang reference ni Poison doon sa anime, familiar naman ako. Hindi lang, yung iba lang hindi, yung about sa Naruto. May nabanggit siya Naruto character, I don't know. Pero yung kay Taguro, sino pa yung isa? Yung unang sinabi niya. Basta yung most of anime reference niya sa linya na yun, nagets ko naman. And yes, about sa sensei nga yun. Hindi naman problema yun. Ang pinakukutob ko siya. Kung paano pinatay yung sensei, pinanunood nyo na! Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Hindi. Wala nang callback to sa round 2 para maulit yung litanya. Anong ambulansya at bombero? Papuntahin nyo punerarya. At bago magsara kortina, lumalaban kaso di niya, kayang tumabla kahit hatawin ko ng palutsina. Yung squatting tsaka mahirap, wa-effect ang ganong linya. Sa taong hanggang ngayon, dinawalan ng gasolina. Okay, bago tayo mag-start sana binalikan nyo, pinuntahan nyo yung prediction video ko dito sa yung reels ko dito sa FB page ko. Sa pagkakatanda ko, ang pinaka point ko doon is pinaka point ko doon sa video na yun was ano yung lamang ni Poison, ano yung lamang ni Sensei.
'Di ba? Sa pagkakalam ko, 'di ba? I think matagal ko na kasi na nagawa 'yon, video na 'yun bago pa magkaroon ng or bago pa mangyari tong event na to. Pero sige, sa pagkakatanda ko, ang sabi ko doon, since yun nga bago si Sensei sa liga, ano yung anggulo ni Poison 13 kay Sensei na magiging effective sa lahat, sa crowd, sa manonood, sa makakarinig. Yun yung challenge kay Poison Paano siya magiging creative? Paano niya ma-deliver yung mga narratives niya na effective pa rin? Paano niya ma-maintain yung last performance niya against GL papunta dito? Kasi, syempre, ang magiging basis ng tao, yung Poison 13 na lumaban kay GL. Kaya nga maraming tumingin sa battle na to na sobrang one-sided Parang hindi siya 50-50, parang I think 90-10 Ganon. Kasi nga ang ganda ng pinakitang performance ni Poison against GL. So, yun yung pino-point out ko dun sa reels na ginawa ko na paano magiging creative si Poison. 'Di ba? At some point, ano yung mga effective angles na may isip niya. 'Di ba? So, ganon. So, ayun, nakita natin dito sa round 1 niya na medyo nahihirapan si Poison kumonekta sa tao. Nahihirapan magbigay si Poison ng effective na linya against Sensei na makakagatin ng tao. Yun, actually, yung anime reference, 'di ba? Sa dami ng taong nandyan, hindi naman lahat 'yan nanonood ng anime. 'Di ba? Sa ilang views na 'to, 'di ba? Ilang views na 'tong battle na 'to, hindi rin lahat ng nanonood nitong battle na 'to nanonood ng anime. So, 'di ba? Although Poison 13 'yan, talaga laging may anime references 'yan. So, 'yun, 'di ba? So, isa na 'yon yung about dun sa actually characters pa yung inano niya, binanggit niya doon. So, most of them magtataka na, teka lang, sino yun? Anong connect nun kay Sensei? Diba? Parang gano'n. So, binreakdown ni Poison, kumonekta pa rin naman kasi nga Sensei, guro. Diba? So, yun. Ano pa? I think hindi rin ito yung Poison 13 na lumaban kay GL. Hindi pa ganun kalakas to. 'Di ba? Feeling ko nagpapainit pa si Poison, hindi ko pa makita yung creativity niya. Yung effectivity medyo 30-70 pa yung 'di ba? 30% effective, 70% medyo laylay. Parang ganoon. Kumbaga average pa yung performance dito ni Poison. Na anytime kayang-kayang kunin ni Sensei if may mga effective line si Sensei na kumonekta. Tapos balik tayo kay Sensei, even hindi pa siya nagde-deliver dito. Gusto ko lang i-inform sa inyo na ang sabi ko naman kay Sensei dun sa prediction ko sa reels na ginawa ko sa FB. At some point naman, paano naman magiging creative si Sensei sa mga angulo na gagawin niya kay Poison, since si Poison siya yung may pinakamaraming battles dito sa flip top 'di ba? I think 40 plus na yung battles niya dito, 'di ba? Siya yung may most wins, 'di ba? So bawat yung mga angulo na pwedeng maisip ni Sensei, for sure nagamit na yun sa kanya. So ang pinaka-challenge naman kay Sensei dito, paano siya maging creative? Paano niya gagawing creative yung mga lines na yon na nagamit na sa kanya na magiging katanggap-tanggap pa rin. So yun yung mga challenge sa both 'di ba? So yun, nakita natin kay Poison medyo hirap siya kumonekta at hindi ganoon ka bigat yung mga nabanggit niya doon. Ngayon, Sensei, pakinggan natin kung paano niya itatawid yung unang round. So, game. Sana naiintindihan niyo yun. Game. Yo! Rinig ako hanggang dulo. Yeah. Safe lang. Yo! Unang tapa ko sa big stage.
Yung kalaban po, the big name. Hinain agad, rekta si Poy. Boss, parang ayaw mo naman akong bigyan ng chance yung tournament ma-enjoy. Parang negative boy. Biruin nyo, Sensei versus Poison, McGregor, Markong Bungo, Moko Jin, tapos Shrek na Pinoy. Pogi mo no? Para kang artista. Balita ko sa mga battle mo, babaero ka. Tang ina, partida. Seryoso, gantong mukha ng kakananang dalagita. Kung ako babae, matitiligan mo lang ako. Bukas na bukas, padadalang kitang sabpina. Gago. 5 beses na itong namamatay sa isa buhay. Laging laglag saan mang bracket. Tapos ang laban niya kay Sinyo, may rule number 1 pa to na gamit. Tanga, ang rule number 1, bawal mag-champion kapag pangit. Bakit? Ayun, una na yun. Yung about dun sa balita ko, babaero ka sa lahat ng battles mo. So, nagamit na yun, di ba? So, naging creative ba si Sensei sa part na yun? Sa tingin ko, hindi. Hindi siya ganun ka natanggap ng tao. 'Di ba? So, yun yung mga challenge kay Sensei. Yung unang-una na yun, masyado nang gasgas yung angulo na yun kay Poison. So, syempre, yung mga nanonood, ako, 'di ba? Parang okay, babaero angle na naman. So, ang hanap namin doon is may bago ba doon sa angulo na yun? May creativity ba na isising si Sensei? May bago ba kaming maririnig about doon? So, di ba? So, yun yung mga question eh. So, tuloy tayo. Dapat na mag-champion to si Mr. Hindi na uubusan. Bakit nga ba hindi? Ang daming pinagkukunan. Ano linya tumadak neto? Yung alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga, ginamit ko na dati yung sa laban nyo ni Topher. Kaya ka di nauubusan, nagre-recycle ka kasi par. Kahit nga yung kutsara na nahulog, ginamit na ni Senluk nung laban niya kay Emar. Search nyo, yung time stamp, round 1 ni Lucas, 8:39. Sabi niya doon, kahit nagulog ng maraming kutsara, walang bisitang darating. Sarili mo lang kasama mong Ano yun? Porket mas applicable kay GL yung linya, okay lang nakawin. Kaya naman sinubo nyo yung kutsara, di nyo naman alam saan galing. Dati estilo lang ginagaya nito, di ba? Ngayon nagnanakaw na ng berso. Paano ka magrarason yan na baka nagkataon lang kung si Lucas at si Emar nakalaban mo pareho? Di ka makapagsisinungaling dito, Poison. May pruweba, merong video na kuhanan ng malapit. Di lang yung ideya yung ginaya, pati tugmaan pa, goddammit. Di mo madedenayan, boy, wag kang umasang walang sabit. Maghuhugas ka, may kapabae, may kutsara ka ng gamit. Ina. Pues itong tinitingala ninyo, aking iuhulog sa taas. Pagkapunta sa ibaba, papagulungan pa sa bus. Buto mo tsak lagas, dugo mo kakatas, hanggang buo mong katawan, Poison, buong makakalas. At sa nahulog ng kutsara, tsak matutulad yung landas. Ngayong naalog na tong si Poison ay spoon yung lalabas. Tangina. ISPOO, puta. Di ko na kailangan pambagalan para lang malaman at mapagtanto. Wala nang aasahan to. Sobrang taas ng pagbagsak, lalaga pa ka sa unang 3 letra ng pangalan mo. Poison, POI, spoon. Nagigets nyo pa ba kung anong pinapamukha ko dyan? Kahit gaano pa kalaki, pangalan mo, pinaglalaruan ko lang. Tangina. Okay. Dahil sa kutsara ni Senluk, itong si Trece nakitaan pa ng butas. Alam niyo na rin naman siguro pagdating sa Biblia na pang 13 si Judas. At ang malala pa doon yung kamatayan niya nakasaad pa mismo sa mga gawa ni Lucas. Kahit hanapin niyo pa bukas, tatamaan ka pa rin kahit walang telescope yung hawak ko na rifle. I just wanted to remind y'all, hanapin niyo yung laban ni Lucas, 8:39 yung timestamp para malaman nyo kung gaano kadarobo to si Idol. At ikaw wala mo maganda mong gawin, imbes mag-alibay, tol, wag mong hanapin yung Lucas 8:39 sa YouTube, hanapin mo sa Bible. Basahin mo yung nakasulat. Tangina. Umuwi ka na't ipamalita mo kung anong ginawa sa'yo ng New God. Tangina mo. Yun ang bago. Yun ang bagong angulo kay Poison. Advantage din ni Sensei na siya yung unang bumatel kay Poison after ng laban niya kay GL. Di ba? Round 1 kay Sensei yun. Bibigay ko kay Sensei yun. Sa mga bumoto or ibibigay yung boto sa
kay Poison 13 sa round 1, okay lang, walang problema. Opinion nyo yan. Pero sa tingin ko, I think, yung round 1 Sensei yun. 9-8 in favor of Sensei. Unang-una, medyo layla yung first half ni Sensei. Lalo na yung about dun sa babaero. Gaya nga nasabi ko sa inyo, bago tayo mag-start, kailangan ni Sensei maging creative. Kasi sa dami ng battles ni Poison dito sa, hindi lang sa flip top guys, outside the flip top, Matira Mayaman, Pulo, di siya bumabattle sa Motus, di siya bumabattle sa FRBL. Motus ba bumabattle siya? I think bumabattle siya sa Motus. Pulo bumabattle siya. Maraming battle si Blackout, di ba? Maraming battle si Poison outside the flip top. So sa dami ng battles niya, syempre kung ikaw naisip mo yung angulo na yon, for sure nagamit na yun sa kanya. At ayun yung ginawa ni Sensei, no, yung about dun sa babaero angle. Nagamit na yun sa kanya. Sobrang gasgas na yun sa kanya. So, naging creative ba si Sensei dun sa babaero angle na yun? Sa tingin ko hindi. Kaya yung first half ni Sensei, medyo laylay para sa akin. Ang bagal niya makakuha ng momentum. Pero yung isa sa mga naging advantage din ni Sensei laban kay Poison, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, so, at some point swerte rin si Sensei kasi siya yung unang battle MC na lumaban kay Poison after ng GL. So ibig kong sabihin, yung mga linya ni Poison doon, if binreakdown ni Sensei, which is nangyari nga, magiging bago yun sa pandinig. At ayun yung nangyari. 'Di ba? Yung kutsara, yung Poison, spoon, kung gaano, 'di ba? Gaano kaliit yung spoon, pinaglalaroan ko lang. Itong round round 1, sa tingin ko, yung second half ni Sensei, naging creative siya doon. Kaya ibibigay ko yun sa kanya. Nagustuhan ko kung paano niya nilaro yung Poison, yung spoon. Nagustuhan ko yun, 'di ba? Astig na, ang astig lang nun. Tapos ang detailed niya mag-research para kay ang sipag niya mag-research. Galing nun. Nagustuhan ko kung yung kutsara daw is ginamit na daw ni Zendluk, 'di ba? Most of us hindi na mapapansin 'yon kasi syempre matagal ng battle 'yon. Siguro yung iba, yung mga OC, pupunta pa doon sa battle na 'yon para patunayan kung totoo nga o hindi. Pero sa tingin ko, kung paano na deliver ni Sensei yung angulo na 'yon, yung butas na 'yon, naging convincing 'yon para sa akin. 'Di ba? Na I don't need to go there para tignan kung totoo. Kasi kung paano na deliver ni Sensei yung linya daw ni Zendluk na kinuha ni Poison about dun sa kutsara, sobrang naging convincing para sa akin na dun pa lang masasabi ko na ay tangina, kumpiyansa siya, totoo yun. So yun, 'di ba? Tapos yun, yung spoon, Poison, maganda yan. So yun, sa tingin ko, yun yung mga reasons kung bakit kay Sensei ko ibibigay yung round 1. So yun, dikit lang. Medyo nahihirapan si Poison 13 kumonekta. Medyo nahihirapan si Poison 13 makuha yung momentum niya. Pero I think parehas din naman sila. Nakitaan ko lang ng mas creative at some point si Sensei dito. So yun, 9-8 Sensei, round 2. Ang sarap mag-explain ngayon, ha? Tangina. Ang sarap mag-explain ngayon. Sana na nyo rin. Naiintindihan nyo yun. Game. Sino nakapanood ng 1 minutes niya? Nakahubad nga lang ako pag nagpiprito ng isda. Yan ang niyabang mo noot pinagsigawan sa gitna. Nakahubad kapag nagprito ng isda. Tingin ko dyan kabadingan. Tol, hindi to kaplastikan. Pinapakita mo lang nasanay ka ng matalsikan. Angas magprito ng isda. Walang mintis din hangin mo. Basta ako last year, 2 big fish kinain ko. Ganon magprito ng isda.
Eksperto na dahil sanay. Hindi nakahubad pero binaliktad ko gamit kamay. Kung impostor ka at huwad, may bago nang pinatupad. Kung talagang matapang ka, dun sa labas ka maghubad. Yung sinasabi ni Poison 30 na dalawang big fish, I think si Poison yun, tsaka si GL. Di ba? I mean, Sinyo, sorry. Si Sinyo, tsaka si GL. Nung binigay ako ni Arik yung ideya mo tambak, maraming angle kang nasilip, mga laban kong palpak, yung mga choke, maging hadlang sa aking pagiging rapper dito. 27-8 yung record at maraming alter ego. Yung Sardinas, yung Depression, Single Mom at si Patring, Manggagaya, may Ghostwriter, 3GS at Squatting. Marami nang pwedeng magamit na panlait yung hunghang. Meron pang karet at sundang. Tapos pagbigay sa akin, sensei, hane pa, yun lang. Pero sige, andyan na yan. Pwede namang payagan to. Kung mas marami kang alam, lamang ka sa kalaban mo. Pero ang professional na hitman, easy lang kayagan to. Walang detalye, tol. Pangalan lang kailangan ko. Lamang ka sa kalaban. Yeah! Ganda nun. To be honest, putulin ko lang guys ha. To be honest, medyo na-cringehan ako doon. Sabi ko, bakit kailangan pang i-elaborate ni Poison yung mga angulo? Parang ganun yung ganun yung thinking ko. Tapos, ayun. Hitman, pangalan lang kailangan ko. Tangina, doon nagland, no? Oo nga naman. Mapapa-oo nga naman ka lang eh. Yeah, solid yun, boys. Pero ang professional na to, kung mas marami kang alam, lamang ka sa kalaban mo. Pero ang professional na hitman, easy lang kayagan to. Walang detalye, tol. Pangalan lang kailangan ko. Galing. Lamang ka sa kaalaman, pues sa mundo ng kasalanan, nauunang mamatay yung mas maraming nalalaman. Lahat tayo dito magkakulay, iba lang Galing. ng titulo. Ikaw si Shrek sa harapan ni Blanca, Hulk at Piccolo. Kaya wag kang nagyayabang kung tolongges ka at gonggong. Hirap paniwala. Kulit no, may Shrek na linya si Sensei kanina. May Shrek na linya rin dito si Poison. Iba lang ng titulo. Ikaw si Shrek sa harapan ni Blanca, Hulk at Piccolo. Kaya wag kang Blanca, Hulk, nagyayabang Piccolo. kung Lahat mga tolongges green. ka at gonggong. Hirap paniwalaan yan, parang homeless na work from home. Parang pasmadong mananato, friend batang walang tako. Kung gusto mo ng pukpukan, ikaw lang yung mapapako. Di ka diamanting nakatago, bubog lang na napahalo. Kung malala na yung marmol, mas malala ka pala lalo. Enong yan, galing. Yung pala Napasok niya pa yung marmol tsaka palalalo. Inang yan. Ayun na yung sinasabi kong creative na Poison. Pumasok na rin dito. Sabi ko sa inyo feeling ko nagpapainit pa to si Poison sa sa first round eh. Ito na yung Poison na sinasabi ko sa inyo na paano siya maging creative sa mga angulo na di ba? lala na yung marmol, mas malala ka pala lalo. Ang galing nun. Yung palalalo, nagkamining at doon ka nasawi. Ganon ang tunay na sensei na itatama yung mali. Mali. Ito'y Galing. isang munting revelasyon bago ko isara. Sa mga basher ko na Glazers, tol, alam kong isa ka. Anonymous participant, pati sa flip top dinala. Magtatapang ka talaga kasi hindi ka kilala. Ayun, ito na yung Poison 30 na sinasabi ko sa inyo. Nagpakita na. No doubt. Ito na yun. At sobrang naging effective siya dito. Lalo na yung marmol, palalalo, napasok niya yun, men. Ang astig nun. Way better. Itong round 2 ni Poison, mas malakas as in sa naging round 1 niya. Round 1 niya, medyo flat pa eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, medyo hindi ganoon ka-creative, 'di ba? Nagpapainit pa ng makina si Poison. Pero ayun. 'Di ba? Ang ganda nung marmol, palalalo,
Ang ganda nung hindi ko kailangan ng maraming detalye, pangalan mo lang, yung professional na hitman. Yeah. It makes sense na parang kasi, sa setup, kung papakinggan mo lang yung setup, kung hindi mo tatapusin, ang question kasi na, eto na naman, sinabi na naman ni Poison yung mga angulo sa kanya, na possible gawing angulo sa kanya. Kumbaga, nire-ready na niya yung nire-ready na niya yung sarili niya para kapag may ganung angulo, malesen yung impact. Pero, it turns out na wala lang yun. No, wala lang yun. I don't need that. No, ang pinakapunto kasi doon, pangalan lang yung kailangan ng isang professional hitman. Hindi na niya kailangan ng maraming detalye. Which is totoo, 'di ba? So ang ganda noon, ang ganda kung paano nagland yung setup na yon. Doon ko masasabi na naging creative si Poison doon. So ayun, medyo mabigat yung round 2 ni Poise, and sa tingin ko may hirapan si Sensei tapatan yon. Pero tingnan natin. So game, laban to. Astig. Yo! Ako lang ba? Pansin nyo ba kapag nabattle itong si Poison, diyan siya tatayo? Kada lalaro, hanggang ngayon pineflex niya pa rin sa atin yung gagamba niyang tato. Diba? Pansin nyo tuwing nabattle to, lagi itong nasa kanan. May tinatago kasing kahinaan tong si Poison, baka di nyo nalalaman. Pues walang kawala aking nabisto ang galawan sa mga video at larawan. Ano akala mong lulusot ka sa akin, boy? Kung ganito kita labanan. Kuya Kebs, dito. Tutok mo sa amin yung camera. Gago. Kita. On point ang mga bara ko. Di mo kaya na lumevel. Ultimo si Kuya Kebs, tuturuan ko umengel. Ano akala mo? Utong ino! Tang ina! Wow! Shit ka, Sensei! Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan maging creative ni Sensei, and yes, eto na yon, men. Pati si Kuya Kebs. Yeah! Ulitin natin yun, tol. Solid yun. Paano kung ganito kita i-battle? Camera. Ito kita labanan. Ay, ganito kita laban. Kuya Kebs, dito. Tutok mo sa akin yung camera. Kita. On point ang mga bara ko. Di mo kaya na lumevel. Ultimo si Kuya Kebs, tuturuan ko umengel. Ano akala mo? Tang ina mo! Ang galing! Ang galing, Ano galing. akala mo? Mamamain mo ako dito porket hupog ka na sa liga? Kaysa tinalo daw niya si Sinyo at si GL, tibong kumontra siya sa bida. Yung obra at saka linya, pumuronda sa takilya. Kalat-kalat nga pagmumukha nito online, buong mundo nakakakita. Si Jonas at si Lipcram, yung tropa niyang vampira. Sinasabit-sabit to sa mga video, akala niya suporta sa paghila. Gago kaya ka ginagatasan ng mga content creator, Poison, may utong ka sa patilya. Check nyo. Okay, yung nunal niya kasi doon, 'di ba? Gas-gas na angulo na rin 'yon. Pero ayun, nagawa ng paraan ni Sensei na maging bago sa pandinig at ayun, 'di ba? Creative. Patok pa rin. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pero ang ganda nung pati si Kuya Kebs, tutulungan ko umengel. Yeah. Check nyo. Ayun. Real talk, mate. Parang ilong ng aso na pa-circle shape. I don't care even if vegan hate. Tanginan to ang basto, sayang mo lang lagyan ng nipple tape. Eto ba si Big Boss Oma? Tenga niya may gota. Tenga niya may gota. Pag pinindot para magpipipo-pipo pang pota. Ganyan ako, Romecta Brad. Walang kawala sa mga linya ko yung kahinaan mong kuntel na black. Kahit na sino pa yung itapat, sigurado na punet lahat. Kung si GL mayroong train of thought, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect the dots. Alam niyo ba, wala tong tatay? Magmula sanggol ka, diba? Tapos biglang architect daw papa niya. So sinabi mo, mali ka.
Pero wag kang Galing. magalala, hindi ako nandito para magpaka-kontrabida. Gusto ko lang malaman mo yung airpot mo na hanap ko sa social media. Nung nakita ko siya sa profile pic niya, baka magtampo ka na lang bigla kay Boss Enigma pag nalaman mo yung airpot mo nandito rin pala sa loob ng liga. Tol, halika. Una kong nakita dun sa Reddit. Yung reaksyon ko po siya epic. Yung landas nilang magkamamatagal na palang nag-cruise, nag-ekis, pa nga palang alam mo nang hulmang-hulma kay Kuya Dennis. What a fucking small world! Liwalit ang mundo eh, no? Pucha, nice talaga. Hindi niyo maikakaila na mukhang mag-ama. O sige, para maging mas convincing si Kuya Dennis, lagyan natin ng vulcanize sa panga. Gago. Mula ikli ng binte, taba ng pisngi, talagang hindi, nagkatalo. Ngayon mo nga sabihin sa aming architect yung papa mo. Gagong galing ni Sensei dito. Kung si Kuya Dennis sa pisngi, kung si Kuya Dennis sa pisngi, merong malaking sago, poison sa panga, meron kang archipelago. Eh, speaking of sago, gets nyo na siguro, ito yung connect the dots kanina, kumukonekta mga punto. Ano dots? Punto? Dot? Is punto? Puking ina mo. Tugma pa nga ba, men? Wala kayong napapansin? Nilaglag ko siya sa isa buhay yung nailubhan ng dadamhin. Nabaligtad yung tagpo, sa kutsaka dadaing. Ngayong ikaw naman nahulog, may kutsarang nadating. Ha? So, yeah. Tang inang yan. So paano ba yan? Kala mo chicken lang? Kaso nagpakita tol dragon. Kahit dalhin sa octagon, tatanghalin lang tong kangkong yung mga rima mo, tabon para walang bisa yung ganun. Sa linya ko, baon at nang makita nyo ngayon kung sino ang tumutugma sa pang-13 kampiyon. Putang inang yan. Round 2 yung pinakadikit, tol. Woo! Meron akong dalawang choice. Dalawang choices. It's either Poison 13. Hindi, actually, ang hirap eh. Pwedeng tatlo eh. It's either Poison 13, Sensei, or Tabla. Ganun, men. Ganun siya kadikit. Ganun siya kadikit. Ang ganda nung ano, kung si GL may train of thought, tuturuan ko kayo mag connect the dot. 'Di ba? Tapos yung sa props, tapos yung dots, punto. Dots, punto. Tanginang yan. 'Di ba? Ang angas, sobrang lucky. Lucky, swerte. Sobrang lucky ni Sensei kasi nga, yun, ulitin ko lang din sinabi ko sa inyo kanina na siya yung unang battle MC na pwedeng gumamit sa angulo na yon, yung kutsara yung about sa laban niya kay GL, 'di ba? Na-expose 'di ba? Ni Sensei yung ano na yon, yung angulo na yon. At sabihin natin na ulit na nga sa round 1. From round 1 to 2 may mga angulo references na naulit, lalo na yung kutsara. Pero ang creative pa rin eh. 'Di ba? Tsaka yung props, nagamit ni Sensei ng maayos yung props. Hindi naging parang hindi mo tatanungin yung sarili mo na para saan yung props, na nagamit ba yon? Parang hindi naman eh. Wala kang ganong thoughts eh. Kasi makikita mo na
nagamit ni Sensei ng maayos yung props na yun. 'Di ba? So, ito yung pinakadikit. Pwedeng kay Poison 13 yun kasi ito na yung Poison 13 na sinasabi ko at hinahanap ko na creative. 'Di ba? Lalo na yung tumatak sa akin yung yung professional na hitman, hindi kailangan ng ang kailangan lang pangalan. Yun tumatak sa akin. Kay Sensei naman ang pinakatumatak marami. Yung that's punto, tas that's punto. Yung train of thought ni GL siya, may connect the dots. Lupit nun, tol. Tapos, yun, yung Kuya Kebs angulo. 'Di ba? Maraming tumatak si Sensei dito. Actually, sa kanya pa sana to eh. Sa kanya to dapat. Nahihirapan ako, tol. Kanino ko ibibigay yung round 2? Pwedeng kay inang yan, medyo may hirap. Yung round 1, no-brainer, Sensei yun. Para sa akin, Sensei yun. Sabi ko nga sa inyo, diba, kung may bumoto kay Poison 13 dun sa round 1, walang problema, opinion nyo yan. Pero, yun nga, sabi ko nga, mas creative si Sensei sa part na yun. Mas bago sa pandinig. Sa round 2, ito na yung Poison na hinihintay ko. Ito na yung Poison na in-expect ko. Pero yung Sensei, nag-exceed sa expectation ko, men. Umpisa pa lang nakuha na niya yung momentum. Lalo na yung pag-expose niya kay Poison 13 na laging nasa kanan. Kanan ba yun? Basta, kanan ba? Pag nakaharap ka sa monitor, left. So, lagi nasa left. So, kung mo rin kung titignan mo din, laban niya kay Sinyo, nasa left din siya. Laban niya kay GL, nasa left din siya. Sino pa? Laban niya kay Six Threat, nasa left din siya. Yung laban niya kay Abra, yun nasa right siya. 'Di ba? I'm talking about kung paano mo pinapanood sa lente. 'Di ba? Itong yung battle. 'Di ba? Sa monitor, kung paano mo pinapanood sa monitor. Kaya sabi ko left. Tas yung kay Abra, laban niya kay Abra, siya yun. Nasa right siya nun. Yung laban niya kay Lanceta, left. 'Di ba? So, most of his battle nasa left nga siya. So, magandang rin 'yun, magandang research din. Ang sipag ni Sensei mag-research 'di ba? Binigyan na talaga ng oras at magandang magandang ugali 'yun, no, na nagbigay siya ng oras dito kay Poison kasi hindi talaga siya makakalusot kung putyo-putyo lang yung gagawing angulo niya. Pero 'yun, naging effective 'yun. So, 'yun. Round 2 hindi ako makapag-decide. Sabi ko nga sa inyo, either way, pwedeng kay Poison, pwedeng kay Sensei. Pero, para fair tayo. Actually, gusto ko siyang ibigay kay Sensei, pero hindi ko rin pwedeng ibigay ng nonsense yung round 2 ni Poison kasi yun din yung hinahanap kong Poison eh. So, sige, just to be fair, guys, I think, itatabla ko yun sa 10 points. Ganun kalakas yung round 2 nila. Ganun bumuhay. 'Di ba? Ganun kalakas yung power, yung energy nun at yung mga bigat ng binitawan nila. Sobrang effective nun. So, round 1, 9-8 in favor of Sensei. Round 2, bibigay ko ng tabla. Round 3, deciding. Game. Ito na ang huling yugto. Para tuluyang magwala ang pairalin, galit muna. Di magpipigil kahit magmakaawa gamit luha. Makasali lang yung tie test, kinagat ko kahit tuta. Paparanas ko sa'yo kahulugan ng langit lupa. Abi ng abi. I-uncle mo si Moko Jin para lang masermonan. Kung gets mo yung kasabihan, yun na yung answer ko dyan. A jack of all trades is a master of none, but still always better than a master of one. Wala akong dapat patunayan dyan sa cancer sapagkat pang master lang pangalan mo, ako na master ko lahat. Ooh. Walang mentor na nagturo o kahit tutor na nag-service, nagawa kong maging sensei nang hindi naging apprentice. Yan ay sampal sa mukha mo, di malaman ano ba ako. Tsak balagbag, mga lampag pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato,
Kumbaga nagambag, abunado. Kulang pa sa arogato, kung hinugnat, apurado. Mukhang gusto ring makaranas kutsarain na parang abokado. Kaya kahit maugato, dinadawit ang tulako. Mga lait niya nagamit, pakapangit kamukha mo. Ano kamo? Ako talo, sa'yo gago, abusado. Kung magaling kang tumugma, putang ina, ano pa ako? Uy! Kung hindi ka pa nakaranas na matalo't masibak ng buo, parang minanipak na kupo hanggang magkabitak sa buto. Kaya bago pa maiyak itong mapanlibak, pwede bang matiyak sa'yo to? Bakit ganito? Kalabang undefeated, gusto ko may biyak sa noo. Uy! Ba't ang Mga- angas ng mga malasabangan las kaunti. Mga baya, bastang makapa, tas ang gawing ga, tas lagunde. Sa aking kara, hasta Tangina mo. papama, las may pagkaa, hasta budhe. Ako'y walang ha, basta manana, basta paranta, kasamunte. Mga ulo pong sa inyong pulutong, kahit magtulong-tulong, walang inurungan. Mga anggulo na ang gulo-gulo na mas gumugulo pag tinutukan. Parang turo-turong Tangina. pinulukan, gaya purong-purong pinuruhan. Di lang puro kuro-kuro, etong gurong puro-turo naman, tinuruan. Ibahin mo ako kay Blizzard, Andros Casper na ikaw ay nilaro lang. Mga bobong estudyante na yung utak nakalutang. Pero ang tunay na tanong, sino nga bang may pagkukulang? Mukhang mali kaya tatol ng pinatawag na magulang. Walang may kayang sumabay. Tingin ko dito free throw shot. Bubuhos ko lahat hanggang ideklara yung people's champ. Tapak-tapakan ng husto gamit suot kong triple black. Hanggang makuha mo yung L sa kamay ng 3 o'clock. Sa isa buhay, 5 sunod akong natalo. Naging alay at pagkain. Kung di lang nag-choke kay 6, yung kampyonato nasa akin. Last isa buhay ko na to. Sapat na yon bilang pag-amin. Di na ako muling papayag na matalo sa pang-anim. 2026, isa buhay champ. Sarap pakinggan yung ganon. 13 lang din ang siyang ika-13 kampyon. Feeling ko totoo talaga si Poison dito sa isa buhay na to. Kasi syempre yun nga, 13. 'Di ba? Okay, round 3. Ihang muna natin. Kasi multis, no? Holo multis yung naging approach ni Poison dito laban kay Sensei. Lalo na yung kung magaling ka tumugma, ano pa ako? Bang! 'Di ba? Basag eh, 'di ba? Kung yun nga, parang ang ang narrative doon, kung nagagalingan tayo kay Sensei tumugma, magmulti. Paano pa kaya si Poison pag narinig natin? Parang ganoon. Pakinggan mo natin si Sensei guys ha, kasi mahirap eh. Crucial eh, sobrang crucial ng round 3. So, paano ko nga daw ba tatalunin tong si Poison? Si Sinyo nga tsaka si GL, mga big fish na uganyan. Talagang pang class S tsaka top tier kapag lyrics na usapan. Delivery intense, laging mainit pag lumaban. May mga wordplay at mga reference mapili sa tugmaan. May mga punches at mga multi na malimit mahulaan at naguhurado nga rin to habang nakikipagpustahan. So, ano yun? Judge ka na, pumupusta pa? Awit sa'yo pare, nahiya ka pang sumali. Ang nakakatawa doon, tangina, meron pang kumase. Diba? Eto, isipin niyo mga pare ha. Kapustahan nyo to, tapos yung pera nakakasi na. So bibiglang nyo makikita nyo yung pagmumukha nito, nagja-judge sa harap ni Kuya Kebs. Unpredictable eh, no? Hindi lang yung kapustahan yung binobo, pati sarili niya niloko. Sa tingin ko yung pinupunto ni Sensei dito, yung yung Ahon 12 na nag-judge si Poison, tapos sinabi niya doon na actually nakapusta ako kay nakalimutan ko kung kaninong battle yun pero ang sabi niya doon, nakapusta ako kay ganyan pero yung hindi niya binoto yung pinusta niya, kung saan siya pumusta, sa kabila siya so yun yung parang I think ayun yung pino-point out ni Sensei dito. Ahon 12, I don't know kung sino kalaban niya doon. I mean, sino yung ano yung battle na yun? Basta judge si Poison doon. Hindi lang yung kapustahan yung binobo, pati sarili niya niloko. Sabi sa judging
Bago ko magsimula, gusto ko lang sabihin na may pusta ako kay J-Black. Ayun pala. Ayun. Sinabi na pala ni Sensei dito. J-Black, nakapusta kay J-Black. Pero si Goryo ba yung binoto niya dito? Yung sinasabi niya. Tangina, seryoso? Kay J-Black may pusta, si Goryong Talas yung binoto. Ayun nga. So, yun pala. Nasagot na pala ni Sensei. Tama ako, tangina. Seryoso? Kay J-Black may pusta, si Goryong Talas yung binoto. Gagawin, no? Tinatarantado lang tayo na ito eh. Kahit nga yung tattoo niya na Cleo. Siya ito yung tattoo mo. Damot eh, no? Porke ba yung linya mo, sikat na? Nagpakita lang ng tattoo, yung mga tao naman nag-overact na. Pero yung totoo, mukha yun ng ex niyang si Patring sa ngalan ng punchline, pinag-over up niya. Ginagago lang tayo yan eh. Kaya nga nanggigigil ako. Lumayo ka nga, baka hindi na ako makapagpigil sa'yo. Kahit na likido tong lason, magiging abo, sobrang init na ko. Hindi mo ba alam, nagsasunglass yung araw pag tinitignan ko? Kaya kong ayos. magkulat ng bulag. Di mo sukat akalain. Napapakheadbang yung bingi sa sulat ko, nakuhumaling. Batang Bulacan, di mo ba alam kung saan lugar ako nang galing? Nagja-jogging ako maghapon, kaya malubak sa amin. Gawang kabigat. Kung sa battle niyo ako susukatin, ekspektasyon niyo kukulangin. Hindi depresyon, kundi ako ang papatay dito. Wala akong plano tong buhayin. Ililibing ng buong lalim, kabilang globo yung puntamin. Pag binaon ko to ngayon, sa Brazil niyo huhukayin. Kaya wag kang manggaso. Baka paulanan kita bigla ng palaso. Itong big fish ninyo ay gagawin kong kalaso. Wala nang takaso. Saan ka tatakbo? Sa karera neto, boss, ako mismo magkakalso. Sisirain ko kahit anong ibara mo na parang damaso at saka so. Ibara. Bra sobrang pagdurusa, daranasin, walang Damaso. bawi. Kasi siya daw si Moko Jin, bukang bibig niya pa palagi. So, kahoy ka? Pues sa trap ko magyayari. Di niya ba mawari? Kanina pa ako so ng so, kanina ko pa to nilalagari. Galing. Creative. Puking ina. Tangina na ito, sarap hatiin patayo eh, no? Lagarin kaya kita dyan. Hahatiin ka patayo, mga buto ipapantay. Papakuhan sa supungan, isang pako, 5 aray. May puting pintura pa ako dito na i-apply. Kanyang pakinabang ay... Nasaan ba si Unico? Akin na yang isasabay. Ginawa ko ng kabaong tong si Kahoy, ikaw na lang inaantay. Ha? Kasi pang exhibition match ka lang. Isa buhay to boy, hindi ka pwede sa ganto. Kaya anong Poison 13 ang Pwe? Yan ba pamagat mo? Poison 13 ang pang-13 kampiyon? Ay nasa harap mo, get the fuck out of here, bitch. Woo! Tang ina mo. Tang inang yan, ang hirap. Dikit ba to? Dikit ba tong battle na to? Alam ko lang panalo si Poison eh, pero hindi ko matandaan kung ano yung score. Sa tingin ko, deserve ni Sensei na dikit na battle dito. Dikit na scoring. I think, deserve ni Sensei yung 4-3. Yun yung deserve ba? Para sa akin, deserve ni Sensei yung 4-3 na score dito. Para sa akin, kung ako yung tatanungin, deserve niya to 4-3. Round 1, malinaw, Sensei yun. Round 2, hindi ako makapag-decide kasi parehas nag-level up yung performance nila. Round 3, tangina. Magiging honest ako sa inyo guys ha. Yung round 2 kasi, slight edge pa yun kay Sensei para sa akin. Sobrang sobrang slight talaga. Kumbaga 0.1, 0.01, ganun kadikit. Sabi nating 9 points kay Sensei. Sabihin para lang ma-clarify nyo kung gaano kadikit yung sinasabi ko. Sabi nating, 'di ba binigyan natin ng 10 points all yung round 2. Pero kung ako yung tatanungin sa sobrang slight talaga, pwedeng kay Sensei talaga yon sa score na 10 points tsaka 9.99 9.99999 parang ganun, sobrang slight lang. Parehas may mga tumatak na linya.
yung professional na hitman, pangalan lang yung kailangan. Kay Sensei naman, yung si Kuya Kebs, Angulo, marami din eh. So, pero sa tingin ko, parang I think, ayoko maging unfair sa round 2 kasi parehas naging malakas. And, kahit papaano naman, kung titimbangin mo, parehas talaga eh, sobrang pantay eh. 'Di ba? Pero kung maintindihan ko rin kung may boboto kay Sensei sa round 2. Maintindihan ko 'yun. Kaya pero sa akin tinabla ko muna. Akala ko yung round 3 yung magiging deciding round talaga. Pero pucha, hindi din. 'Di ba? Ang ganda pa kung paano tinapos si Sensei yung round 3 niya na yun ba yung pamagat mo, poison, labing tatlong champion nasa harap mo, 'di ba? Yung Lagare, 'di ba? Ang creative eh. Saktong-sakto yung naging prediction ko sa battle na kailangan maging creative ni Sensei sa battle na to kasi nga siya si Poison yung may most wins eh. Siya yung may pinakamaraming battle flip top and outside the flip top. So, yun nga, ibang klaseng angulo na yun nabanggit sa kanya. Pero, kay Sensei, ang creative niya, and nagamit niya ng maayos yung mga angulo na yun, yung mga references na yun. So, at sobrang naging effective yun kay Poison 13. Kay Poison 13 naman, siguro, isa sa mga dahilan kung bakit medyo hindi ganun ka-impactful yung round 3 niya kasi nag-focus si Poison sa holo, 'di ba? Which is ilang beses na natin narinig kay Poison 13 yung mga ganong angulo, yung mga ganong rap skills, yung holo, multis, aware na tayo dun eh. Aware na tayo sa kayang gawin ni Poison 13. Aware na tayo sa skills niya na kaya niya mag-flow, kaya niya, 'di ba? Aware na tayo, ilang beses na niya ginagawa yun. Aware na tayo doon. So, personally, ang hanap ko na lang is, ano yung bago maririnig ko? Ano yung creative? I mean, sino yung mas creative? Sino yung mas effective? And, don't get me wrong, effective naman yung ginawa ni Poison. Don't get me wrong, effective yun. But, effective at creative yun. But, yung kay Sensei kasi bago eh. Yun yung isa sa mga advantage din ni Sensei eh. Pero, hindi lang naman dahil advantage niya yun, hindi lang yun eh. Kailangan din ni Sensei siyempre maging creative kung paano niya i-deliver yun. Kasi, okay nga, bago nga sa pandinig, ang tamlay mo naman i-deliver. So, wala din. 'Di ba? So, isa yun sa mga reason siguro. I don't know kung ano yung magiging vote dito, pero round 1, malinaw Sensei. Round 2, dapat Sensei ito, pero gusto kong bigyan ng mad prop si Poison. Itatabla ko yun. Round 3, I think best clarification sa round 3 is yung ginawa nilang performances. Poison 13, nag-stick sa holo at multis, na which is aware na tayo na kaya niyang gawin yun. Sensei naman na hinahanapan natin ng creativity, hinahanapan natin ng mga bagong butas para kay Poison, at sa tingin ko na-meet niya yun. Kaya round 3 ko Sensei. So, actually, all 3 rounds to Sensei. 'Di ba? Kasi, kung titignan mo siya overall, ito explain ko sa inyo. Kung titignan mo siya overall, all 3 rounds Sensei ito. Pero, hindi one-sided. Yung round 1 lang siguro yung masasabi kong malayo yung agwat. Pero, yung rounds 2 and 3, sa tingin ko sobrang dikit nun. Actually, yung round 2, yung pinaka-dikit. Sabi ko nga sa inyo, 10 versus 9.99999 eh. Ganon siya kadikit. Yung round 3, sa tingin ko ito yung may konting slight na makikita mo na lumamang si Sensei. 10-9 ang ibibigay ko sa round 3. So, final score 8, 10, and 9.
27 points para kay Poison. Kay Sensei naman, meron siyang 9 sa round 1, kasi 9-8 yun, 9 sa round 1, 10 sa round 2, and 10 sa round 3. 29 to 27, supposedly all 3 rounds, but I just want to be fair sa round 2 ni Poison, kaya tinabla ko yun. Pero 1 and 3 ibibigay ko yun kay Sensei. To judge it overall, guys, in general, sa tingin ko mas naging creative si Sensei. Nabigyan niya tayo ng mga bagong anggulo na sobrang naging effective kay Poison, 'di ba? Kay Poison naman, props kay Poison syempre. Pero I think nagkulang si Poison dito sa creativity, sa mga bagong anggulo at references na bago sa amin. Sa tingin ko doon siya nagkulang. 'Di ba? Kasi yung mga ginawa niya, alam na natin 'yun eh. Yung flow, rap skills, alam na natin na kaya niya gawin 'yun. So yung bago yung hinahanap natin. 'Di ba? Yung nameplay, 'di ba? Although maganda yung round 2 nga about dun sa Hitman, maganda yun, pero not enough eh for me. So 'yun. Round 1 ko Sensei, round 2 Tai, and round 3 Sensei. So that's 29 to 27 in favor of Sensei. So ako personally, Sensei ako dito. Ah, 4-1. 4-1? 5 judges lang? Sino kaya yung isang bumoto kay kay Sensei, no? Pero since siya, 5 judges lang siya, deserve ni Sensei yung 3-2 dito. Pero yun, anyway. Ang boto ng Morado, advances sa buhay. 4-1, magyantay ka para kay Poison Therapy. Tang inang yan. Sensei yun, tol. Para sa akin, Sensei yun. Creative, bago sa pandinig, tsaka ang linis ng performance. Solid yun. Lalo na yung, yung pati si Kuya Carlos tuturuan ko umanggulo. Yeah. Pero yun, Sensei yun sa akin. Yo, men one, sa Marika, Pablo, sa Jordan, kaya tsaka kay Igor. Salamat sa isa sa hindi ko isa ako sa mga ako yung isang bumoto kay Sensei. Para sa akin, Beatroom pa pala ang bumoto kay Sensei. Pakinggan natin. dikit lang din naman yung laban. Yung round 1 sa pakiramdam ko, tie yun. So mahirap na decision ko sino yung mananalo. Tapos sa round 3, pwede kong ibigay kay Poison yun pero Poison. sobrang lang, gahibla lang yung dating. Tapos yung round 2, masabi ko malinaw kay Sensei yun. So parang bumatay ako sa ganung aspeto na parang pag i-overall ko. Kasi kung overall. Pero sa pakiramdam ko, yung lamang ni Sensei sa round 2 iba yun, kaya binigay ko sa kanila laban. So pwedeng 1 tabla, round 3 pwedeng tabla na rin dating, round 2 kaya kung i-argue na malinaw kay Sensei yun, parang ganun nangyari para sa akin. Pero Agree ako dito kay Vitro kung paano niya ginudge. Yeah. Dikit lang talaga. lakas pa rin ng laban, solid. Congrats sa parehas. Zendlong ang binoto ko si Poison. Round 1, round 2, kinabahan ako kasi baka wala akong maboto. Sabi ko pareha silang panalo dun eh. Buti na lang sa round 3 parang nangibabaw talaga si Poison. Parang yung aggression, delivery, tsaka sobrang ganda nung rhyming. Kaya di naman sa mahina yung round 3 ni Sensei, pero sobrang lakas lang din ng round 3 ni Poison. Kaya Poison. Yo, Sir Henyo, ako yung isang bumoto kay Poison 13. Ang maganda yung laban actually, yung round 1 binigay ko kay Poison kasi medyo pare sila nangangapa pero mas nakakasuntok si Poison. Sa round 2, binigay ko siya ng tie kasi sabi ko, pwede ako mag-decide na itong round 2, huli ko na lang pagdidesisyonan kasi medyo dikit sila doon. Tapos doon ako nag-abang sa round 3, kaya ako napili si Poison sa round 3 kasi si Sensei is nakilala siya bilang mano sa multi. So akala ko makikipagsabayan siya ng ganun. Nagulat na lang ako, iba yung style niya. And at the same time, yung rap skills ni Poison 13, sabihin na nating 2 or 4 lines, nakakasuntok siya eh. So, bukod dun sa rap skills niya, may suntok pa rin eh. Kumbaga may punto pa rin yung rap skills na ginamit niya. So, tumatama siya ng dalawa. Kaya,
napili ko si Poison, na-showcase niya yung talagang skills niya dito, kaya yun, Poison 30. Okay. Poison versus Sensei, round 1. Dito ulit papasok yung sinasabi ko palagi na pag nagpupuntos ako, mag-iba yung punchline tsaka yung haymakers. Haymaker. Sa round 1, mas maraming haymakers na nagawa si Poison at effective naman yun, halata din sa crowd. Kaya yung round 1 binigay ko kay Poison. Okay. Ayun. Round 2, ang lakas pa rin ni Poison, no? Bilib na bilib ako dun sa yung sa scheme ng dalawang big fish na binaliktad gamit kamay. Lalo na yung hitman na Pangalan lang, kailangan. Ang lakas noon. Tapos sinundan niya pa ng malakas na ender. Ay, tinapos niya pa ng malakas na ender yung naitatama yung mali ng tunay na sensei. Pero yun nga, hindi lang naman bars yung pinupuntasan ko dahil sobrang nagustuhan ko yung scheme ni Sensei nung round 2, yung tungkol doon kay Kuya Dennis, sa tatay ni ni Poison. Kahit alam naman natin na hindi totoo yun, pero sobrang effective nun kasi yes. nagamit niya na maayos, na-execute niya na maayos, na-connect niya doon sa connect the dots. Na punto niya, siya kayo sa nahulog na kutsara. Kaya round 2 binigay ko kay Sensei. Round 3, sobrang lakas para sa akin nung round 3 ni Poison. Sobrang na-showcase niya yung pagiging Poison niya doon. Okay. Ang lakas nun. Tapos yung round 3 naman ni Sensei, yung first half ng round 3 niya, hindi ganun kalakas. Ang tagal niya bago nakabuelo. Kaya round 3 kay Poison. Dalawang round kay Poison. Sensei, wag mamamatay, apoy mo. Alam namin kung saan ka papunta. Tuloy-tuloy lang. Binoto ko si Poison kasi sa round 1, sa akin Poison yun. Kuha ni Poison yung round 1 para sa akin. Habang sa round 2, binigay ko kay Sensei. Parang mahaba yung rounds ni Sensei pero sulit na sulit nung round 2. Pero sa 3, ganun pa rin, mahaba yung round ni Sensei. Tsaka kay Poison, ganun pa rin, parang sumusunod sa oras. Kaya yung oras na ngayon kasi same lang ng intensity yung mga binibitawan nila pero mahaba yung oras ni Sensei para sa akin. Ewan ko na lang pag upload, baka nagkamali ako. Baka sa tingin ko maiksi yung round ni Poison kasi sobrang ganda ng mga cadence niya. Hindi ko na napapansin. Pero para sa akin sa live, Poison 1 and 3. Okay, so that's it, no? Si Victor may naging kaparehas ko na vote na binigay kay Sensei. So, ano score? 4-2. 4-2, no? Kasama ako dun sa dalawang bumoto. Pero, I think, possible all 3 rounds pa yun kay Sensei. Deserve ni Sensei na 3-2 yung score dito sa sobrang dikit. Either way siya. Hindi siya na-dominate ni Poison, guys. Para sa akin, hindi siya na-dominate ni Poison. Marami nagsasabi, diba? At tulad nung Jabo versus Boys Loot, diba? Marami nagsasabi before the battle na sino tong boy. Baka one-sided to na Jabo. One-sided panalo si Jabuti, pero hindi nangyari yon kasi pumalag si Boy, 'di ba? Ngayon ganun yung nangyari dito. Marami nagsasabi na Poison 13 all the way. Pero sa tingin ko naman hindi tayo pinahiya ni Sensei at ang ganda no kung paano niya nilatag yung mga verses niya. Para sa akin sa kanya pa ngayon, 'di ba? Kung napanood niyo yung pre-battle interview ni Poison 13, sabi niya nahihirapan. Madaling mahirap nga daw tong battle na to. Madali kasi kung ano yung mga gusto niya sabihin, masasabi niya. Mahirap kasi wala siyang makitang anggulo. So which is na para sa akin na patunayan niya yon kasi ang pinaka naging approach kasi ni Poison 13 dito is hindi direct. 'Di ba? Para sa akin hindi siya ganoon ka-direkta. Unlike sa mga ibang battles niya na direkta talaga yung mga punches niya. Ano lang ba yung ginawa ni Poison dito? Nameplay. 'Di ba? Aimplay. Wala siyang ibang ginawang ibang estilo pero drop skills, flow, 'di ba? Unlike kay Sensei, iba't iba yung angulo, iba't iba yung tama ng punches, yung haymakers, creative. Siya lang yung unang isa sa mga advantage niya, siya yung unang nakalaban ni Poison after the GL effect or GL battle, 'di ba? Pero what's done is done. Pero opinion ko, I think that's Sensei. Yun lang. So, after na ito guys, I don't know if magsasak maestro tayo or Shaboy or Shay Bagsik. So, I don't know. Bahala na. So, kita tayo sa next na review. Peace out.